Ang polygamy po is a gift from Allah para sa mga babae. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hello, assalamualaikum. Yun na nga, in accordance po sa kung titingnan po natin sa biblical history or biblical scriptures is even ang Ibrahim alaihissalam, nakasulat sa Biblia po ninyo na 3 yung naging asawa. Si Solomon po alaihissalam is 700 wives and 300 concubines po yung kung hindi ako nagkakamali dun sa number. Is yun po yung yun yung dami po ng naging asawa nila. Pero sa Islam is ang nagbibigay lang po ng karapatan or nagpapahalaga sa mga babae talaga is yung nag-iisang religion po na Islam. Sa Quran lang po nabanggit na marry only one kung hindi ka po magiging just dun sa ibang magiging asawa mo. Okay, kung titingnan po kasi natin sa history natin hanggang sa ngayon, kung tutuusin, mas madami yung babae kaysa lalaki. Doon sa nabasa ko yata kanina, ilan ba yung ratio po ng babae kaysa lalaki? Kung hindi po ako nagkakamali, sa 2010 pa lang po yun, hindi sa ngayon, is nasa 51.9% yung mga babae, while yung mga lalaki is nasa 49.2 lang yung dami ng mga lalaki. So mas marami po talaga yung mga babae. Kung tutuusin po, isa din is kung sino yung mga pinapadala po sa mga war, yung mga like jihad, kumbaga sa Islam is karamihan is lalaki. So mas maraming or mas madali o nauubos yung mga lalaki. Mas sila yung nalalagay sa alanganin, mas sila yung nalalagay sa mga kapahamakan, mas madali po sila magkaroon ng mga sakit. Kaya kung tutusin po, mas madami po yung nagkakaroon sa kanila like ng mga diseases kasi sila yung karamihan na pinapadala po kung saan-saan ng mga liblib na lugar. So, yung mga babae is mas naalagaan nila yung health nila kasi mostly nasa bahay lang sila. So, kung tutusin, mas mahaba ang buhay is mga babae kaysa mga lalaki kasi mostly yung mga lalaki is nasa endangered sila palagi. So, yun, mas marami yung mga babae kaysa mga lalaki. Kaya po binigyan tayo ni Allah or pinahintulutan tayo ni Allah na binigyan niya or inalaw po niya yung polygamy sa Islam para po sa tingin nyo, sino yung mas makaka-benefit nun? Yung lalaki o yung mga babae? Kasi madalas po is hindi natin naiintindihan, lalo na po sa atin ng mga babae or sa culture natin ng mga Maranao, is hindi nila po tinitingnan kung ano ba yung totoong kahulugan ng polygamy or ano ba yung pinaka malaking maidudulot nito na tulong sa buhay ng babae or lalaki. Bali, kung titingnan po natin yung polygamy po or yung magkaroon po ng pagkakaroon po ng mga co-wives or pag-allow ng lalaki na magkaroon ng 2, 3 or 4 na asawa is actually po ang mas makaka-benefit nun is yung mga babae, hindi yung mga lalaki kung tutuusin. Kasi sa atin ng mga Maranao, tabi-busa nakakaintindi talaga sa polygamy. Okay, sa atin kasi madalas na pumapasok agad sa isipan natin is sana sinuswerte sumama o di kaya ayoko yan kasi magulo yan, ganyan-ganyan. But then, kung titingnan po natin, hindi po i-allow ng Allah subhanahu wa ta'ala yung polygamy sa buhay natin kung hindi po nakakabuti sa buhay natin. Kasi ano po ba tayo? Mas marunong po ba tayo kaysa sa Allah? Mas marunong po ba pa tayo kaysa sa lumikha sa yun na nga. Bali, kung tutusin, sorry or maaf sa kung may masasagasaan ako sa topic ko.
Sorry kung sensitive yung topic na to, pero baka isipin niyo ay pabor lang siya or ganyan. Ayaw kong mag-isip kayo ng try niyo po muna na i-open po yung mindset natin sa topic natin ngayon. At saka sorry kung may nasasabi ako na hindi niyo naintindihan or medyo masakit sa pandinig niyo. Pero andito lang naman po ako para ibahagi ko ano po yung natutunan ko, ano po yung nakikita ko na experiences ng iba, tsaka kung ano po yung mga pwedeng benefit po nito sa ibang mga involved sa ganitong situation. Okay, wag po natin sila i-judge kasi hindi po natin alam kung ano po yung intention nila. Okay? Tapos, yun na nga, yung polygamy, mas malaki yung makaka-benefit noon is yung mga babae kaysa mga lalaki. Kasi kung tutusin, yung mga lalaki, pag nagkaroon sila ng asawa, ibig sabihin, kasi responsibility ng lalaki yung babae. Sa Islam, binibigyan ng pagpapahalaga yung babae na dapat alagaan sila ng mga lalaki, i-provide sa kanila yung mga kailangan nila. So, kung tutusin, is hindi po yung lalaki yung sasabihin na ng iba, tabi-tabu, naririnig ko sa iba na sana sinuswerte kasi nagkaroon siya ng maraming asawa, ganon. So, mostly, po, kung may nasasabi ako hindi gusto ng iba, hindi lang kasi natin naiintindihan kung ano ba talaga yung totoong hikmah po ng polygamy. Ang polygamy po is a gift from Allah para sa mga babae. Especially po dun sa mga babae na kumbaga mga orphans or mga babae na hindi nila po kayang itayo yung sarili nila or like kumbaga kung tutusin po kasi is aside from that, sorry kung paano ko ba to explain? Yung mga lalaki kasi is andyan sila para iprotekta yung mga babae, para yung mga babae hindi rin tayo ma-mislead sa ibang buhay. Kasi madalas pag kulang po yung pananampalataya natin kay Allah, kulang po yung takwa natin para kay Allah, hindi natin namamalayan na sa pakonti-konti is po tayo, nami-mislead po yung life natin. Pangalawa is, mas maganda po yung buhay pag may kasama ka po na mag-aalaga sa'yo, magpo-protect sa'yo, lalo na sa mga anak mo. Ganon. Especially, pag yung lalaki is, fully aware po siya sa katuruan ng Islam. Ganon. So, yung polygamy is, kung tutusin is gift or mas makakabuti siya sa mga babae kaysa mga lalaki. Kasi kung titingnan natin, yung mga lalaki is pag nagkaroon sila ng isang asawa, syempre doon yung sakit nila, yung sasabihin ng mga in-laws nila, mga parents-in-law nila. Madami silang dapat pakisamahan. Pag kumuha pa sila ng pangalawa, pangatlo, pang-apat na asawa is mas marami silang pakikisamahan na pamilya ng mga asawa nila. So, financially din, mas marami din silang gagastusan na mga asawa at saka mga anak. Kung tutusin, mas malaki yung practically or reality. Kung tutusin kasi, kung hindi marunong talaga magdala yung lalaki or paano ba to explain? Kung tutusin talaga is mas sakit yung makukuha ng lalaki, sakit ng ulo. Pero for the sake of Allah, para dun sa mga lalaki na pumapasok sa polygamy is sila, ginagawa nila yun para i-protect yung mga babae, yung chastity nila, yung moral nila, yung honor nila. Kaya dapat yung mga babae, inisipin mo muna na pag sinabing polygamy, huwag mo muna agad kontrahin kasi ipagpalagay natin sa situation na ikaw bilang ina, tapos may anak ka kumbaga na babae na namatayan ng asawa nang hindi mo alam na bigla na lang mawawala sa'yo. Tapos, may anak siya or wala siyang anak. Then, sa tingin mo, kung ikaw ay isang magulang,
tapos alam mo naman na mabait na anak yung anak mo, wala na ba siyang karapatan na magmahal ulit or pumasok ulit sa isang relasyon na pwede siyang alagaan ng isang Muslim na lalaki, gabayan at tulungan sa Islam, sa pamumuhay, tsaka i-protect yung pangalan niya? 'Di ba? Kung tutusin is karapatan pa rin ng mga babae na mahalin sila at alagaan din sila ng mga lalaking Muslim, ng mga lalaking matitino at mga lalaking may prinsipyo sa buhay. So yun, kung titingnan natin, as long as yung polygamy, as long as, kumbaga, yung babae at lalaki is fully aware sila sa Islam, sa katuruan ng Islam, andun yung fear nila or yung, kumbaga, yung takot nila kay Allah, andun yung pagmamahal nila sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, at mahalaga sa kanila yung pananampalataya nila kay Allah, mas madali para sa kanila na intindihin yung salitang polygamy or pasukin yung situation ng polygamy. Kasi hindi po sapat na sabihin natin na naniniwala tayo sa katuruan or sa utos ng Allah. Hindi pwedeng sabihin na ako isang Muslim, takot ako kay Allah or sumasampalataya ako kay Allah. Pero hindi po maaari na hindi ka subukan ng Allah sa pananampalataya mo sa Kanya. Darating at darating po yung panahon na si Allah is kailangan nung patunayan sa Kanya yung pananampalataya mo sa Kanya, yung paniniwala mo sa Kanya. So darating at darating ka sa punto na kung ikaw ay isang Muslim, may mga pagkakataon na mapapasukan mo yung ganitong situation. Pero kung ikaw po ay kulang ng pananampalataya kay Allah, is talaga pong sa salita pa lang ng polygamy, hindi mo po pakikinggan yung salitang yan kasi masyadong sensitive na words yun para sa'yo. Pangalawa, bilang isang Muslim, habang nabubuhay ka, patuloy ka pa rin na bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok hanggang saan yung kaya mong patunayan na pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, andun yung hindi mo aasahan na makakapasok or makaka-encounter ka ng ganitong situation na wag mong isipin na porket belong ka sa ganitong situation ng polygamy is akala mo is masamang pakinggan or ano ba yung tingin ng ibang tao pag sinabing polygamy, na yun na hindi nila kayang hindi nila kaya na maging hindi nila kaya na panindigan or pasukin yung polygamy. Okay. Pangalawa, dun sa misconceptions ng polygamy outside Islam, sinasabi nila na bakit yung Islam is pinapahintulutan yung mga babae na mag-asaw or maging bilong or yung mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa. Kung titingnan po natin kasi, mahalaga or pinapahalagan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya po dahil sa polygamy na yan, is pinapahintulutan or binigyan tayo ng karapatan din bilang babae. Like, kung hindi ka Islam, okay lang po ba na, kumbaga, maging kabit ka na lang habang buhay, yung mga anak mo, illegitimate, wala silang karapatan sa ama nila, or wala kang magiging karapatan dun sa asawa mo, na nakatago ka lang habang buhay or itinatago ka lang habang buhay, ganun. Then, para rin dun sa mga babae, ano bang mas pipiliin mo na yung asawa mo is magkaroon sila ng iba't ibang mga babae nang hindi mo alam, akala mo loyal yung asawa mo, akala mo is napaka-caring or loving niya sa'yo, wala siyang ibang babae. Pero hindi mo pala alam is after ilang taon, malalaman mo na lang may iba na pala siyang ibang asawa or mga anak sa iba. So, kung mahalaga po sa iyo yung asawa mo or pinoprotect mo yung asawa mo na hindi siya magkaroon ng kasalanan kay Allah,
intindihin mo po kung ano yung kahulugan or ano po yung mensahe na dulot ng polygamy. Kasi, para dun sa mga hindi nakakaintindi, tsaka sa mga hindi Islam, sorry to say, ano po bang mas mahalaga sa inyo na yung sa bansa natin or sa ibang mga bansa is pag sinabing polygamy, ayaw nila. Pero pag prostitution naman, pag prostitution is ano ba yon? Mas legal pa sa kanila. Kaya ba yun ang konsensya nila na, or paano nila nakakaya yung ganun na yung mga kapatid nilang babae, anak nilang babae, sorry to say, pero inaalaw nila na hanggang kabit lang or paiba-iba-iba lang sila ng asawa, which sa Islam is pinapahalagahan yung mga babae, kaya binibigyan din ng equal na karapatan yung mga asawa dun sa lalaki. So, kung titingnan natin, hindi masama yung polygamy. Iba lang talaga yung pagkakahulugan sa labas sa mga ibang relihiyon or sa ibang hindi nakakaintindi ng polygamy na akala nila is ino-oppress yung mga babae or aping-api yung mga babae sa Islam kung bakit inaalaw yung mga lalaki na mag-asawa ng marami, pero yung mga babae hindi. Logical na lang po kung sakali na yung babae yung i-allow na mag-asawa ng marami, ano po yung kahinatnan ng magiging anak niya? Sino po yung ama nun sa mga asawa niyang lalaki? So, di ba magulo po yung ganun? So, kung titingnan po natin is, yung polygamy is a gift po sa mga babae. Kasi, kung yung mga lalaki kasi kung titingnan natin, hindi sila pwede na mag-asawa ng babae na may mga asawa na. Pero yung mga babae, as long as for the sake of Allah, pag yung lalaki may asawa na, kahit may asawa na yung lalaki, as long as yung babae, maganda yung intention niya sa ginagawa niya or gagawin niya, is pwede niya i-offer yung sarili niya sa lalaki na gusto niya for the sake of Allah, kahit yung lalaki is meron na siyang asawa. Kasi 'di ba ganun yung ginawa rin nung iba naman yung sa Rasul sallallahu alaihi wasallam tsaka yung Khadija radhiyallahu anha na that time is yung Khadija talaga yung nag-offer or ng kasal sa Rasul kasi maganda yung, kumbaga siya na yung messenger, maganda din yung pangalan niya, siya yung Al-Amin, siya yung pinaka-trustworthy na lalaki sa kanilang panahon. So, yun, maganda yung intention ng Khadija radhiyallahu anha. Pero sa atin is, sa mga Muslim, yun yung isa na advantage ng mga babae na as long as for the sake of Allah yung gagawin niya, gusto niya i-protect yung sarili niya, yung honor niya, yung pangalan niya, is pwede niya i-offer yung sarili niya sa lalaking Islam matino na pwede siyang pangalagaan at i-protect for the sake of Allah kahit yung lalaki is may asawa na. Pero yung lalaki na single or pwede niyang, kahit pa gusto niya yung babae na maging asawa, pero pag yung babae is may asawa na, hanggang tingin na lang siya. Hindi niya pwedeng maging asawa yung babae. Pero yung babae, pwede siya mag-offer ng kasal doon sa lalaki na gusto niyang pakisamahan habang buhay for the sake of Allah. As long as alam naman niya na yung lalaki na yun is makakaprotect sa pangalan niya, sa pagbabae niya, sa honor niya, tsaka i-guide siya sa Islam. Ganon. So, kung tutusin, hindi po problema yung polygamy. Mas solusyon po siya para sa mga kababaihan yung polygamy. Hindi siya isang sakit or isang problema para hindi natin pag-usapan or pag-isipan yung polygamy. Yung sa polygamy naman is, kung tutusin, yung hindi nakakasunod or walang alam dun sa sunan ng Rasul ng pag-aasawa ng katuruan niya pagdating sa pag-aasawa is dahil
madalas sa panahon ngayon yung polygamy is naaabuso na. Like, pag yung lalaki, hindi in accordance sa Islam yung ginagawa niya, gusto lang niya matawag siya na lalaki, is kung ano-ano or sino-sino na lang yung inaasawa niya, kahit hindi naman niya nagagampanan yung responsibility niya bilang isang asawa. So, kung tutusin, maganda yung concept ng polygamy, kung bakit binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yung polygamy. Pero, sa panahon naman natin ngayon is, yun na nga, dahil lang sa yung polygamy is hindi natin talaga sinasapuso na blessings para sa atin lahat or mostly sa mga babae. Then, yun na nga, dahil hindi marunong yung lalaki makitungo sa mga babae or sa mga asawa niya, inaabuso niya yung pagiging lalaki niya, kaya siya pumapasok ng polygamy para lang masabi na dahil may kakayahan siyang mag-asawa ng maraming babae or mas malakas, mas gwapo siya or mas dahil marami siyang asawa. So, madalas, yun naman yung naaabuso yung polygamy. Kumbaga, nagkakaroon siya ng masamang impression sa iba dahil nga hindi marunong yung lalaki makisama sa equal rights niya dapat sa mga asawa niya, sa mga hak niya sa asawa niya, plus yung mga asawa rin, tabiabu, kung sa mga hindi naman gumagawa, is dahil kulang tayo ng pananampalataya kay Allah, kulang tayo ng takot kay Allah, kulang tayo ng katuruan sa Islam kung paano ba yung hak natin para sa mga asawa natin para maging mas mapayapa at mabuti yung polygamy. So mostly, yung mga hindi nakakaintindi, ang pagkakaalam sa polygamy, pagkakaintindi sa polygamy is masama, magulo, masakit pakinggan, or ano pa dyan. Kasi yun na nga, kulang kasi sa kaalaman sa Islam, kulang sa kaalaman sa hak or mga rights ng babae or lalaki sa pagiging asawa. So, doon nagkakaroon ng masakit na mga problema or malalaking problema pag hindi marunong mostly yung lalaki pag kulang din sa katuruan sa Islam. Ganon. So, hindi niya alam kung paano ba niya i-manage yung asawa niya, yung pamilya niya. Kasi dahil iba yung intention niya sa pagpasok niya ng polygamy or pag-aasawa niya ng marami. So, madalas kung ano siguro yung intention ng lalaki na sa pagpasok niya ng polygamy kaya siya nagkakaroon ng sakit ng ulo siguro is dahil in the first place hindi siguro nakapasok dun sa sunan ng Rasul yung pag-aasawa niya, tsaka iba rin yung intention niya sa pag-aasawa niya ng mga babae. So yun, madalas yun, tsaka pag financially naman, unstable yung lalaki din, tapos nag-asawa pa rin siya ng nag-asawa, ganon. Tapos lahat din ng inaasawa niya is, yun, hindi rin nakakabuti sa pinasukan niya na relasyon or na marriage. So, yun, maraming problema sa, nagkakaroon tuloy ng masamang impression yung polygamy. Pero kung spiritually, for the sake of Allah, is maganda yung intention mo, economically, socially, maganda yung pagkakaano natin sa Islam, yung mga natutunan natin sa Islam or yung foundation natin sa Islam is, inshallah, magiging maganda yung pagpasok ng mga tao sa polygamy. So, siguro, yun yung masasabi ko na isang conflict ng polygamy kasi naabuso yung pagkakaintindi natin sa polygamy kasi nga dahil sa kulang tayo ng kaalaman pagdating sa Islam, sa katuruan ng Islam, hindi natin alam yung mga duties and responsibilities natin bilang asawang lalaki at asawang babae sa Islam. So, siguro yun, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan pagdating sa salitang polygamy or sa situation ng polygamy. Yun na nga, malaki yung benefit ng polygamy sa mga babae, sa mga anak nila, magiging anak nila, and protection sa mga babae. Kumbaga, mas malaki yung benefit na nakukuha ng mga babae kaysa mga lalaki.
Kaya magpasalamat tayo na si Allah is binigay sa atin sa Islam or inalaw ng Islam yung polygamy kasi para i-protect yung chastity or honor ng mga babae. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu